So ito, yung sunod, mga kababayan. Ito, chismis din ito. May possibility totoo, may possibility hindi totoo. Mga kababayan, kaya nga, katulad nito, nasaan na nga ba si Saldico? Ito na, mga kababayan. Nasaan na nga ba si Saldico, mga kababayan? Sa totoo lang, mga kababayan, ayon dito sa balita ng GMA News, asaan si Saldico? Ito, nagtatanong to, Klarong-klaro po, mga kababayan, na nagtatanong sila. Hindi porket ibinalita nila, ay yun na agad. Ito pa. Yan, pakinggan nyo. Nasaan si Saldico? Nasaan na nga ba si Congressman Zaldico? Sa madaling salita, kung ano man ang sabihin nila dito, wag natin agad paniwalaan kasi sila nga mismo nagtatanong. Pero take note, mga kababayan, ang isasabi ngayon ng mga DDS, wala na, nagtatago na, tumakas na, hindi na uuwi yun, bilyon-bilyon pera nun, doon na yun, mag-ano na yun, mag-seek na ng asylum yun, tatakas na yun, gaganon yan agad. Bakit? Kasi narinig nila sa balita na nasaan si Saldico. Take note, mga kababayan, huwag nating gayahin ang kabubuhan ng mga DDS. Kung ang balita ay tinanong kung nasaan, hindi po yan ura-urada na ganun ang sagot. Kaya nga sila nagtatanong. Ito po, mga kababayan. Nakaalis na siya sa New York batay po sa record ng gobyerno ng Amerika. Sabi naman ni House Speaker Bogie D, wala silang impormasyon sa kinaroroonan ngayon Roberto Aga ng Silupo. kinatawan ng Ako Bicol Party List. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Wala na sa Amerika. 4 na araw mula nang bawiin ng Kamara ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, may impormasyong umalis na umano ito sa Amerika. Sa record ng US Customs and Border Protection, si Ko ay dumating sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Actually, mga kababayan, kung pumunta si Saldico sa Amerika gamit ang tourist visa, ibig sabihin hindi siya nagpagamot dun. So ano to? Another kasinungalingan? Nagtatanong lang po. Kasi kapag pumunta ka sa Amerika, hindi po dapat tourist visa ang gamitin mo. Special, may tawag dyan mga kababayan, government official ka. Pupunta ka ng ibang lugar. Ang sabi kasi pumunta ng Amerika nagpagamot. Dapat ang nakalagay sa visa niya, magpagamot. Bakit tourist? Take note, mga kababayan. Kung ang pagpunta sa Amerika nagpapagamot, bakit tourist? Samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino, pag pumunta ka ng ibang bansa, mamasyal. Anong tanong ng immigration? Anong gagawin mo dun? Tourist visa po. Hindi. Turista po. Mamasyal. Di ba? Kasi pag sinabi mong pupunta ka dun, magpagamot. Iba yun, mga kababayan. Questionable yun. Di ba? Bakit kapag may posisyon sa gobyerno, ang punta, tourist. Tapos ang idadahilan, nagpagamot. 'Di ba? Bakit ganun? Yun ang mahirap, mga kababayan. Ako'y nagtatanong lang Kasi according sa balita ng GMA, hindi ko kayo inanyayaan na maniwala kayo. Kasi kapag tayo, ordinaryong Pilipino, pupunta ng ibang bansa, mamasyal. So, anong tanong ng immigration? Saan ka? Ilan kayo? 'Di ba? Ilang araw ka doon? Kailan balik mo? So ganun. Saan ang hotel mo? Anong address? Anong airplane mo? 'Di ba ganun? Sa immigration? Inaalam ng immigration. Bakit dito kay Saldico, August lumipad ng Amerika ang gamit tourist visa? Ngayon, nung hinahanap sa Kongreso kasi sangkot
May travel purpose ka eh. Dapat sabihin mo, bakit tourist visa ang dala? Bakit ang ipinaliwanag nila sa Congress, nagpagamot? So, allowed ba yun, mga kababayan? Allow ba yung ganun? Magpagamot ka pero ang gamit mo, tourist visa? May ganun ba? Ano nga, mga kababayan? Kasi kung magpagamot ka, may araw yun kung ilang araw ka magpa-confine doon. Pagamot eh. Ang purpose mo, pupunta ka ng Amerika kasi magpagamot. Oh. So, dapat alam yan ng immigration kung ilang araw ang alis, ilang araw ang balik. Diba? So, ang katotohanan, nagsinungaling si Saldico. Ang punta sa Amerika, tourist ang gamit. Siyempre, pag tayong ordinaryong Pilipino, pag pupunta ka nga lang ng Hong Kong, di ba? Pag pupunta ka nga lang ng Hong Kong, anong gagawin mo sa Hong Kong? Tourist po, mamasyal. Kailan, ilang araw ka doon? 5. Halimbawa, ngayon, September 23, 24, 25, 26, 27, 28 ang uwi ko. So, 5 araw. 5 araw to, pag alis ko, 6 na yung pag-uwi ko. So, actually, covered, 5 araw lang yan. So, 28 uwi ko. Di ba? 23 ang alis ko. So, ngayon mga kababayan, alam ng immigration kung kailan ang uwi. So, hindi ba po pwedeng alamin ng immigration kung pagdating mo doon, instead na 28 uuwi ka, hindi ka pa nakauwi? Pwede ba yung ganun? Allow ba yun? Allow ba yung ganun, mga kababayan? Halimbawa, ang uwi mo dapat is 28. Nanggaling ka 23. Ibigla kang lumipad. Imbis na Hong Kong ka, bigla kang lumipad ng Singapore. So, magtatanong ngayon yung immigration pag-uwi mo kasi iba. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kaya nga ang purpose dito sa atin, meron tayong tinatawag na e-gob. Di ba kada landing nyo galing ibang bansa, may e-gob kang pipirmahan? So kung ganon, walang kwenta. Di ba? Walang kwenta. Bakit nag-iigob-igob pa? Kasi di ba bago ka umalis, final mo sa e-gob mo, may e-gob yan eh. Maliban na lang kung may sarili siyang eroplano, ginamit niya palipad doon. Yan ang malaking question, mga kababayan. Questionable yan. Diyan pa nga lang kasinungalingan na eh. Tourist ka, pupunta ka doon. Bago ka umalis, e-gob. Ilista mo yan eh. Kailan ang alis, kailan ang uwi. Pag uwi mo dito, another e-gob yan. Kailan ang uwi, anong oras ang dating. Pag ordinaryong tao, nasisilip. Kapag politiko, katulad nun, lalaki, nakamotor, hinarang ng pulis kasi nagrarally. Diba? Hinarang ng mga pulis, sir, may permit ba kayo magrally? Sinagot ng pulis, bakit yung pagnakaw may permit ba? Yan ang mahirap mga kababayan. Bakit tinutulirit yan ng gobyerno yung mga ganyang pakulo ng mga nasa power? Bakit hinahayaan ng gobyerno natin sa Pilipinas na ganyan? Diba? Bakit nakakalusot yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, si Mama Leni Robredo matagal nang alam niya na ang DPWH, BIR, Bureau of Customs at Immigration, grabe talamak ang korupsyon dyan. Ako po'y nananawagan sa immigration. Diba? Bakit hinahayaan nyo yung ganyan? Hindi ba kayo na alam, napaka-imposible, tulog kayo lahat dyan sa immigration, hindi nyo alam? Ha? Si Saldico lumipad, imposibleng hindi nyo tinanong kung kailan ang balik. Tapos ang ipinaliwanag sa Congress, nagpagamot. Tapos ang visa na bitbit niya, tourist. Sige nga. Napaka-imposible naman. Pamunuan ng immigration. Ano, tulog sa pansita na naman? Diyan pa nga lang, sabit na kayo eh.
Dapat medical purpose, hindi tourist. Di ba? Medical purpose, tourist ang gamit mo. Paano kung... So, pag tayo, pwede pala natin gamitin. Tourist tayo, pero ang purpose natin doon, magwaldas. Purpose pala natin doon, mag-asylum. Kaya nga wala tayong Kaya wala tayong improvement sa ating bansa Kasi kapag mga kriminal nakakatakas. Ganun kahina ang immigration natin. Ganun kapulpul. Sorry to say. Totoo yan. Sorry to say. Totoo yan. Yes. Di ba? Continue. Hindi nakalagay sa US Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Maging ang bagong liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Ko. Hindi ko alam. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Ko para makapagpagamot sa Amerika. Travel clearance magpapagamot, pero ang gamit tourist visa. Ano yun? Travel clearance magpapagamot? Tapos ang gamit tourist visa? Okay lang naman siguro kung dito sa Pilipinas. Pero pagdating mo sa Amerika, hindi siguro okayhan yan. Kasi may possibility, paano kung nagpa-inject ka doon ng fentanyl? Paano kung nagpa-inject ka doon ng cocaine? Paano kung nagpa-inject ka doon ng cannabis? Kasi tourist ka lang So, ang expected ngayon ng American government, tourist ka lang. Diba? Ang expected ngayon ng American government, mamamasyal ka lang. Pero ang alam ng Pilipinas, nagpapagamot ka. Ano to? Mga kababayan, lukuhan ba to? Ang sabi ng Congress, nagpapagamot. Ang sabi ng balita, namamasyal. Ano yun? Ano ba talaga ang totoo? Diba? Tapos ngayon, wala na sa New York nung September 13 pa lang. O saan yun napunta? Yan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. May mga... ang sabi, part na included na sa tourist visa medical purpose vacation visiting family. Sabi ni Lilos. Ang problema nga lang, September 13, wala na doon September 13, wala na doon. Ito, sa totoo lang mga kababayan, I will tell you frankly, huwag kayo magalit sa akin. In this government, si PBBM lang kasi kumilos mag-isa. Yung mga nakapaligid sa kanya, puro buhaya yan. I will tell you frankly, noong nanggugulo sa Mindiola, huwag kayo magalit sa akin real talk lang, sa totoo lang tayo. Yung mga nanggugulo sa Mindiola, 1-2 araw pa lang, tukoy na kung sino ang nasa likod. Pero yung magnanakaw sa kaba ng bayan, hindi nyo malaman kung nasaan? Anong klaseng intelligence yan? Baka kailangan nyo pa ng pondo na medyo malaki-laki. Kasi yung mga kabataang nanggugulo sa Mindiola, alam nyo agad kung sinong nasa likod May tinutumbok agad kayo, may balita agad Pero yung mga nagnanakaw, putang ina, hindi nyo nakikita kung nasaan Gaano ba kaliit si Saldico? Atom? Molecules? Particles? Hindi nyo nakikita? Yan ang masakit Yan ang masakit. Yung nanggugulo sa Mindiola, yung mga nagrarayot sa Manila, tukoy nyo agad, wala pang 1 araw kung sinong nasa likod. Pero yung mga nagnanakaw sa kaba ng bayan, hindi natin nalalaman, hindi yun nakikita, hindi yun natutukoy kung nasaan. Kailangan nyo ba ng pondo sa intelligence? Diba? Unfair. Kapag ordinaryong tao, kapag mga kabataan na nagwawala sa sobrang galit kasi hindi na nila gusto ang ginawa ng pagnanakaw sa ating bansa, natutukoy nyo agad.
Nalalaman nyo agad. Pero yung mga putang inang kawatan sa ating bansa, hindi nyo nakikita. Ganito ba kahina? Ganito ba kababa ang radar? Ang intelligence sa ating bansa? So kung ganyan kahina ang intelligence sa ating bansa, hindi na po ako nagtaka kung bakit napasok ng mga hacker ng China ang mga ahensya ninyo. Pag malaking tao, hindi yun nakikita. Pag mga kabataang nanggugulo, nahuli nyo agad, nalalaman nyo agad. Kailan pa naging multo si Saldico? Hindi ko siya kinakalaban. Pero as long as manatili siyang nawawala, manatili siyang hindi humarap, sa madaling salita, akusado siya. E kakatuwa ba natin? Ganito ba tayo? Sabi nga ni Miriam Santiago, ganito na lang ba tayo? Magtitigan tayo, lahat tayo malinis, walang mali tayo, wala tayong mali, lahat tayo dito, santo, lahat tayo dito malinis, walang mali, ganito na lang ba? Titigan natin siya, husgahan natin siya, ganito tayong lahat dito, magingitian tayo, magtitinginan tayo, lahat tayo malinis. Ganan ba? Congress? Senate? In the Philippine government? Ganyan na lang ba? Magtitigan na lang kayo? Pinapasahod kayo ng pera na pinagpagura namin. Putang ina, magkano lang kinikita namin? Kukuhaan nyo pa ng tax para isasahod sa inyo. Samantalang kayo, putang ina, lalaki ng tiyan ninyo, wala kayong gawa. Wala kayong kilos. Kapag ordinaryong tao, binubugbog ninyo. Sinasaktan ninyo, pinapalo ninyong batuta. Pero yung mga putang inang kawatan, pinagtatanggol pa ninyo. Tapos magtatakpan nyo pa. Magtitinginan pa kayo. Magtuturuan pa kayo. My God. My God. Tapos magawa nyo pang sabihin dyan, yung mga sangkot sa social media, yung mga YouTuber, yung mga content creator na naghimok na manggulo, arestuhin, kakasuhan. Putang ina nyo. Bago nyo kasuhan, yung mga nanggugulo sa Mingdiola, kasuhan nyo muna yung mga nagnanakaw. Kasi may kasabihan tayo eh. Manggugulo ba yung mga kabataan na yan? Kung hindi dahil sa mga magnanakaw na yan, Marcoleta, ako'y nananawagan sa'yo. Mas mahalaga pa sa'yo ang buhay ni Diskaya kaysa sa buhay ng mga ninanakawan nila. Baka nakalimutan mo, Marcoleta, ang bumoto sa'yo. Taong bayan, hindi ang mga Diskaya. Di ba? My God. Oh my God. Pasalamat kayo. Wala ako sa Kongreso. Kung ako nasa Kongreso, nasa Senado, lahat kayo tikom bibig ninyo. Ganito na lang tayo, magtitinginan tayo. Magpa-feeling malinis tayo. Pero lahat tayo dito nakarilo ng Rolex. Di ba? Yan ang mahirap. Kapag politiko, kapwa politiko, nagtutulungan. Pero pagdating eleksyon, kahit napakalayong bundok na aakyat. Di ba? Napakalayong tugatog na bundok na rarating ninyo. Pero pagdating sa taong bayan na kami na ninakawan, kayo ninakawan, actually, hindi naman kayo nagbabayad ng tax. Yeah? Posible nagbabayad kayo ng tax. Lusi ninyo.